Panginoon po ay nagsasabi sa atin na hindi tama tayo matakot. Ako po sa totoo lang, itong mga nagdaang araw, bago po itong deliberation, ako man ay talagang pinakabahan. May natatakot. Nagkwento ko nga po sa ibang kapatiran, 8 AM pa yung pasok ko pero 3 AM nagigising na ako. Sabi ko, ang aga ng gising ko. Pero napalitan din po ito ng excitement kasi po, para sa Lord po ito isa pong pribileyo na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Bakit nga po ba sinasabi ng ating Panginoon na hindi takot tayo matakot? Sabi po dyan sa 8, always remember that every day, God will protect you. At makikibasa po tayo sa Psalms 121, verse 7 to 8. Ang sabi po doon, the Lord will protect you and keep you safe from all dangers. The Lord will protect you now and always wherever you go. Ayan po, hindi po ipinangako sa atin ng Panginoon na hindi po tayo makakaranas ng panghihina. Pero ang pinangako po ng Panginoon, sasamahan niya po tayo at maprotektahan niya tayo saan man tayo magpunta. Amen po. At hindi rin po pinangako ng ating Diyos na hindi po tayo makakaranas ng panghihina. Ngunit, ang ipinangako po ng ating Panginoon, sasamahan niya tayo at palalakasin. Amen po ba? Amen. Kaya napakahalaga po sa bawat araw, pag-isip ko lang po natin, pagmulat ng ating mga mata, magpasalamat po na tayo sa Panginoon. Magpakover po tayo sa Kanya, ay yung guidance niya, maranasan po natin bawat araw. Kasi po, hindi po natin pwedeng alam, hindi po po pwedeng mangyari sa bawat araw. Kaya napakahalaga po, nasa umaga pa lang, magpakover na tayo sa Panginoon. Nagpe-pray na po tayo. Sabi po dyan, sabi, you cannot move the mountains in front of them if you have fear. Sabi po sa Matthew 17, verse 20, He replied, because you have so little faith, truly, I tell you, if you have faith as small as mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Amen po. Nothing will be impossible. Sinabi po ng Panginoon, kung tayo po ay may faith, kasi tangin ang puto ng mustasa, pwede po natin sabihin sa dito, lumipat ka, at yun po ay mangyayari. Amen po. Yung bundok po kasi, sumisimbolo po yan sa mountains of Brother. Pinililit po natin sa ating buhay. At pwede po natin sabihin sa bundok ng problema, sa tuwing tayo ay nakaranas ng problema, sabihin natin sa bundok, malis ka, in Jesus' name, at mangyayari po yun. Amen po. Ang binibigay po sa atin ng Panginoon ay faith. Hindi po fear. Isa po kapag natatakot tayo, mabilis po tayo manghina, masaktan. At yung faith po natin, nagfe-faith po yan. Kasi nga po, hindi po galing sa ng fear. Ito po yung nilalagay yung kaaway sa ating mga buhay na. Alam niyo po kasi, para po tayo walang isang murin po tayo ng pagpasagit. Isa, mabilis tayo masira, mabilis tayo masaktan. Tayo po kasi ay fragile po tayo eh. Alam niyo po ba yung fragile? Sino po dito yung yung naka-experience na magpamagahit o yung balikbayan box? Siguro po na-experience na po natin yan dahil tayo OFW. Di po ba nilalagyan po natin siya ng sinusulatan natin fragile, handle with care. Kasi po, dun sa loob, maaari pong may mabasag. Amen po? Amen. At sa ating pong buhay, minsan, mabilis din tayo mabasag. Kaya nga sinabi ko, mabilis po tayo masaktan. Amen po? Sa totoo lang naman po, lahat naman po talaga ng tao ay provide. Naninuhala po pa kayo doon. Amen. Nabubuo lang po yung isang tao kapag nakilala po natin ang Panginoong Jesucristo. Amen po? Amen. Sabi po dyan, choose faith over fear. Mag-isa nga po sa ating mga katabi, choose faith over fear. Choose faith over fear. Choose faith over fear. Amen.
Hindi mo pwede magsama sa ating puso yung faith at saka fear. Mamimili lang po tayo ng isa kung sinong iibigin po natin. Yung faith or fear. There we go. Ito na po tayo. Sabi ko sa 2, God will never place you into a certain situation alone. Sabi ko na sa 8, the Lord will not take you into a battle without Him. At basahin ko po sa 2 Chronicles 20 verse 17. Sabi po dyan, you will not have to fight this battle and take up your positions. Stand firm and see the deliverance the Lord will give you. Judah and Jerusalem, do not be afraid, do not be discouraged. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. Amen po. Napakaganda po ng sinabi ng Panginoon sa verse na ito. Siguro po, minsan na po natin nabasa. Patungkol po sa verse na ito, sa buhay po ni Haring Jehoshaphat. Nang minsan po na siya'y nag-alinlangan din. Nang minsan silang nilusog ng mga Amonita at saka mga Bita. Nag-worry din po si Haring Jehoshaphat. Nagsumama siya sa Lord. Lord, marami po yung puno kalaban. Hindi ko namin ito kaya. Alam niyo po yung sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, stand firm. Hindi niyo na kailangan na lumaban. Pumunta lang kayo bukas sa labanan. At ako ang lalaban para sa inyo. Napakaganda na sinabi ng Lord. Stand firm. Hindi mo na kailangan gumawa ng paraan. Ang Panginoon naggagawa ng paraan para sa iyo. Amen. Amen. Sabi nga, bago ka patumuloy, andun na yung Panginoon upang samahan ka. Isa po, iniisip po natin na hindi natin kaya, baka hindi na po tayo makaalis sa sitwasyon ng buhay natin ngayon. Lalo yung pag-aalinlangan. Pero isa lang po yung masasabi ko sa inyo mga kapatid. Wala pong malalim na buhay na hindi po tayo kayang iabot ng ating Panginoon. Amen. Sabi po dyan, fear does not come from the Lord. At sabi po sa 2 Timothy 1 verse 7, wala po siya sa slide ko. Sabi po dyan, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and love, and of a sound mind. Hindi po natin pwedeng yakapin yung bagay na hindi po ibinigay sa atin ng Panginoon. Amen. At yung pong fear, hindi po siya ibinibigay sa atin ng Lord. Kaya pag po natin panatiliin sa ating mga puso. Kaya nga po nang sinabi ko kanina, at dahil po tayo ay nabubuhay sa mundong ito, maaari po may pagkakataon bilang isang tao or kahit bilang isang Kristiyano, naranasan po natin yung pagkatakot. Amen? Because we are living our physical body. Lagi pong may battle tayong kinaharap. Naalala ko nga po nung time na ako po ay nagpasya po ako na mapunta ng Manila. Kakaresign ko lang po dun sa trabaho ko nung previous job ko. Siyempre, natin po yung takot, yung pag-aalinlangan. Pumunta ako ng Maynila, mag-isa ako. Dadadala ko lang yung notebook ko. May sinulat po ako dun sa... may sinulat po ako dun sa devotion ko sa notebook. Ang sinulat ko po dun, my journey in Manila, Philippines. Kasi ang akala ko po, magtatagal pa ako sa Maynila eh. Although may revelation na ang Panginoon, na ako'y makakapunta ng Taiwan, parang may doubt pa rin ako na sa po, baka magpalit ako dito, baka dito muna ako magtrabaho. Ako po kasi mahilig akong magsulat ng mga nangyayari sa buhay ko eh, sinusulat ko yung sa notebook. Pero nagulat po ako, mga isang buwan. Mga isang buwan, hinahatid namin ako sa airport. At yung mga naghatid po sa akin, umiiyak sila. Habang ako naman, masaya lang ako. Kasi galing sa Lord ko eh. May provision niya na ako yung makaalis at makapunta din sa Taiwan. Amen? At pagdating ko ako dito sa Taiwan, kinuha ko po ulit yung notebook ko. Nag-devotion ako. Sabi ko, Lord, nandito na po ako. At alam niyo po yung nakasulat doon na
may journey in Philippines. Napalitan po siya na may journey in Kaohsiung, Taiwan. Nakakatawa po yung pagkilos ng Panginoon. Amen po. Sabi nga po, kapag galing po sa Lord, isang bagay, may peace of mind po yan. At ano po tayo sa B? Sabi po sa B, God goes before you. Deuteronomy 31 verse 8, ang sabi po dyan, the Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Sabi nga po natin sa ating mga katabi, do not be afraid. Do not be afraid. Do not. Pag-uyan po sinasabi Do not. natin, Panginoon, Do do not. not be afraid. Do not. May isa lang po, nung habang nag-aaral ako, may isa akong na-research. Ang sabi po doon, more than 300 times, binanggit po sa ating Bible, yung salita, do not be afraid. Although madami po siyang translation, iba't iba, pero yung totoo, isa po yung ibig sabihin, do not be afraid. At mababanga po kayo sa loob po ng isang taon, meron din po tayo more than 300 days. Na kung isipin po natin, sa bawat araw ng ating buhay, sinasabi ng Panginoon, do not be afraid. Amen. Amen. Sometimes we are in the wilderness of our life. Minsan, nandun po tayo sa wilderness ng ating buhay na iniisip natin kung isa tayo, wala nakakaintindi sa atin. Okay po? Paano po kung sinasabi po sa atin ng Panginoon? Ipapakita ko sa iyo kung maniniwala ka. Ipaparanas ko sa iyo kung hahakbang at maniniwala ka. Kung aalis ka dyan sa comfort zone mo. Marahil may pagdududa pa rin po tayo sa ilang mga bagay sa ating buhay. Maaaring sa coding po natin, or even kahit sa trabaho po natin, na minsan napapatanong tayo, tama ba itong napuntahan ko? Amen? Ngunit ang Panginoon po, hindi po siya nagkakamali. We need to live by faith, not by fear. Amen? Sabi nga po doon sa narinig ko na turuan, sabi po doon, doing nothing doesn't change your current situation. Kung hindi po tayo susunod sa leading ng Lord, hindi po natin mga dadakaran yung nais niya. Dadakaran po natin. At talaga po mga kapatid, wala naman po talaga naging ready sa coding or sa command ng Lord. Even po sina Moises, nung unang panahon po, nung minsan po siya inutusan ng ating Panginoon, nakausapin po yung Paraon upang mapalaya po yung mga Israel. Sinabi po ni Moises, para praising sa kanya, Lord, sa umpisa pa lang, pagkamat nangusap ka na sa akin, ako ay hindi mo mahusay magsalita. Ako yung talunan pa rin magsalita. Ngunit alam niyo po ang sinabi ng Panginoon. Sino ba yung nabigyan ng bibig ng tao upang magsalita? Hindi ba naman si Yahweh? At sino rin po ba yung lumikha ng paa ng mga tao para humakbang? Ang Lord po yun. Amen po? Lagi po natin isipin na kasama natin ang Panginoon na sa tuwing tayo natatakot, nagilang po natin ang ating gabay sa puso. Sabi natin, Lord, alam po kasama kita. Amen? Amen. Sabi po dyan, number 3 na po tayo. Mabilis lang po itong sabi po dyan sa 3, God can do anything. Always seek the will of the Lord. Always pray for His guidance. At sinabi po sa Hebreo 4 verse 16, let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our times of need. Amen po. Always invite the Lord. Amen. Sabi nga po natin sa ating mga tabi, always invite the Lord. Mga kapatid. Always invite the Lord. Mahalaga po na sa bawat desisyon po na ating gagawin, lagi po natin i-acknowledge ang Panginoon. Ako po sa totoo lang, sa mga desisyon ko sa buhay, maliit man yan, ang malaking desisyon, nilulunod ko po muna sa Panginoon bago siya i-go. Kasi napakahalaga po ng provision ng Panginoon. Amen po? Amen. At bilang mga Kristiyano, we believe that God is able. Amen po?
Sabi po dun sa A, you can, but God can. Minsan sinasabi natin, hindi natin kaya. Tama naman po kayo kapatid. Hindi naman po talaga natin kaya. Pero ang Panginoon, kaya po niya. Wala pong imposible sa Kanya. Amen. At nakakayag po ang kapangyarihan ng Panginoon kapag tayo ay mahina. Sabi nga po doon sa 2 Corinthians 12, verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ano po? Ang bawat humingi po sa ating Panginoon ay dapat po walang pag-aalinlangan at naniniwala na may Panginoon na nagpapala. Ano po? The Lord is working in ways we cannot see. At kung babalikan po natin yung mga nagdaang pangyayari sa buhay po natin, marahil, sabi natin muna, hindi natin kaya gawin. Pero, nagawa na natin, nandito na tayo. At lagi natin sasabihin sa ating sarili, He can do it again. Kung ano yung ginawa po ng Panginoon sa mga nagdaang panahon, magagawa niya rin po kayo. Ang Panginoon po ay hindi nagbabago. Saan po sabihin? Beginning is always the hardest. Basahin naman po natin sa John 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Sino ba naman yung nag-umpisa na alam na niya lahat? Siguro po wala po dito na nag-umpisa na magaling na or alam na niya lahat ng kanyang gagawin. Di ba po sa trabaho? Dahil po tayo nag-umpisa na nahihirapan tayo, for example po sa machine. Even sa ating mga gagawin sa machine, na kahit sabihin natin na may experience na tayo, yung iba sa Pinas, nahihirapan pa rin po tayo. Pero tandaan po natin mga kapatid, kapag nakita po ng Panginoon yung heart natin sa ating trabaho, siya po yung nagbibigay ng wisdom upang sa araw-araw matuto tayo ng matuto at magawa po natin, mabigyan natin ng hustisya yung trabaho na pinagkaloob niya sa atin. Ano po? At sabi po dyan, greater things come when you overcome fear. Minsan po, nakakansel po yung blessing kasi takot po tayo umakbang. Takot po tayo sa mga pwedeng mangyari. Naalala ko nga po yung nagdaan na JN anniversary po ng Taiwan. Nabanggit po doon ni Bishop Brother Eddie na pag may petition o prayer doon po tayo, lagi po natin i-expect na yung sagot po ng Lord ay yes. Because God cannot answer a faithless prayer. Hindi niya po masasagot yung panalangin na wala po tayong faith. Amen po. Ang pananampalataya po ay pagtitiwala na mangyayari po yung isang bagay kahit hindi pa natin ito nakikita. Tinatanong na po natin yan mula sa malayo yung ating mga prayer. Amen po. Na kahit imposible para sa'yo, magtiwala ka pa rin. Kasi ang Lord naman po, lagi po may sagot yan. Amen po. Malapit na po ako matapos. At bago po tayo dumako po sa ating conclusion, nais ko pong makasal yung aking katuruan sa isang maikling kwento. Sa totoo lang, hindi po siya basta kwento. Nangyari po siya sa totoong buhay. Na nung time na ako po ay nag-iisip ng gagawin kong katuruan, bigla ko na lang pong nakita itong kwento na ito. At talaga namang nakuha po yung aking damdamin at nakusap po yung Lord. Naisama ko siya sa magiging katuruan ko ngayong gabi.
Siguro marami po, alam na po natin yung kanta na I have decided to follow Jesus. No turning back. Sino pa nakakaalam ng kanta na yun? Maaari po, narinig na po natin siya. Pero, behind that song, there's a powerful story na nangyari noong unang panahon. At ang sabi nga daw po doon, about 150 years ago, nagkaroon daw po ng Great Revival sa Wales, England. At bunga po noon, nabuo po yung mga grupo ng missionary. At yung mga missionary po na yun, nagpasya po sila na humayo doon po sa mga remote area. At napili po nila yung Northeast India. Doon po sa Northeast India, may isa pong region doon na tinatawag na Assam. At yung pong region ng Assam, it consists 100 of tribes. Na yung mga tribes po na yun, kapag nalaman nila na may kalaban sila na nakapasok sa village, pinupugutan po nila ng ulo at sinasabi po sa dingding ng kanilang mga bahay. Ganun po ka-aggressive, ganun po ka-violent yung mga tribes po na yun. Sa una, syempre, yung mga missionary po, nahirapan po sila. Nandun po yung struggle, yung takot, yung pangamba. Kasi nga po, sobrang aggressive po ng mga tao sa sa village. Ngunit sa kabutihan po ng Panginoon, may isa pong missionary na nagtagumpay ng mga pasok sa village. At nakapagbahagi po siya ng salita ng Panginoon sa isang tao. Sa isang tao po na nagngangalang Nokseng. Si Nokseng po at yung kanyang family, sila po yung una, mga tao na nakakilala sa ating Panginoon. Sila po yung unang nashiran po ng gospel. At bunga po niya, pabilis po na kumalat yung gospel sa loob ng village. Kasi si Nokseng po, napatanggap siya sa Panginoon. Nagbahagi na rin po siya, nagbahagi na siya ng Panginoon. At nakarating nga po yun sa chief ng village. Siyempre po, galit na galit yung chief. Pinatawag niya po siya si Nokseng. Sabi niya kay Nokseng, patayin mo yung faith mo. I-deny mo yung faith mo sa Panginoon mo. Alam niyo po yung yung sinabi po ni Nokseng. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Siyempre po, nagalit po yung nagalit po yung chief. Sinabi po ng chief na pag hindi mo pa rin dinideny yung faith mo, mamamatay ang iyong anak. At ang sagot po ni Nokseng, go and go with me, I will still follow. Ganun pong matapang na sinabi po ni Nokseng. Doon po sa chief. Nagalit po yung chief. Kinuha po yung kanilang mga anak at sinibat. Sa madaling salita po, namatay po yung kanilang anak. Sa huling pagkakataon, galit na galit po yung chief. Sabi niya, bibigyan kita ng chance na ikaw ay mabuhay pa. I-deny mo yung Panginoon mo, patayin mo yung pananampalataya mo. Siyempre, si Nokseng, ano pa ba naman yung gagawin niya? Namatay na yung anak niya. Namatay na rin yung asawa niya. Sinabi po ni Nokseng, the world behind me, the cross before me. At si Nokseng po, bigla rin po siyang sinipa. Namatay po siya. Alam niyo po yun yung sa story ko na yun. Yung jeep po, nakakilala na rin po siya sa Panginoon. Out of curiosity po, bigla siya napaisip. Sabi niya, ganito na lamang ang faith ng tao na ito at ng kanyang pamilya para sa isang tao na buhay 2,000 years ago at naniraan sa malayong kontinente, which is referring po sa ating Panginoong Jesus kung siya ay nabubuhay. Bigla po siyang nagtaka. Siguro po, matindi yung pagtataka niya kung bakit gano'n na lang yung faith